walang kabuluhan ang lahat. O, ito ang mga katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. 2, napakawalang kabuluhan. Apurat napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. 3, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Mamsay ang araway patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. 6, ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. 7, lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. 8, ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag, walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. 9, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. 10, ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago, ngunit naganap na yon nung di pa tayo tao. 11, hindi na maalala ang mga nauna, at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang karanasan ng mga ngaral 12, ako ang mga ngaral, ay naging hari ng Israel. Dan 13, siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. 14, nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Thus ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. 15, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. 16, sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. 17, pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan, ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. 18, habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang alalahanin, at habang dumarami ang nalalaman ay lalong tumitindi ang kapighatian. Sa unang mga katuruan ng mga ngaral, ating mababasa ang kanyang malalim na pagsusuri sa buhay. Ang anak ni David, na hari ng Israel, ay nagsasalaysay ng kanyang karanasan at pananaw sa walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Ayon sa kanya, paano ba nagiging makabuluhan ang lahat ng pagpapagod natin sa mundong ito? Araw-araw tayong nagsisikap, nagpapalitan ng henerasyon, ngunit sa kabila nito, hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at paglubog. Tila walang katapusan ang kanyang paglalakbay. Ang hangin ay umiikot mula hilaga hanggang timog, muling nagbabalik sa kanyang pinagmulan. Ang mga ilog ay dumadaloy patungong dagat na hindi napupuno, na tila baga ang bawat patak ay nawawala sa kawalan. Tayo ay tila nahuhulog sa isang walang katapusang siklo. Unrebilto ay paulit-ulit mula po sa mga karanasan hanggang sa mga ideya. Walang bagong nagaganap sa mundong ito. Ang mga nangyari noon ay nauulit lamang, at sa tuwing naiisip natin na may bago, ito'y nauna nang nagdaan noong di pa tayo tao. Ganito kalalim ang kawalan ng pagbabago at kabuluhan ng lahat ng bagay. Ang mga ngaral na naging hari ng Israel ay nagsumamo sa karunungan at ang pag-unawa sa lahat ng bagay sa mundong ito, na pagtanto niyang ang lahat ng pagsisikap ng tao ay tila isang walang kabuluhang paghahabol sa hangin. Wala sa ating mga gawa ang nagbibigay ng tunay na kahulugan. Anumang baluktot ay hindi na maaring maituwid, at ang wala ay hindi na maaring mabilang. Sa kanyang pagninilay, kinilala niya na ang kanyang karunungan ay higit pa sa mga sinundan niyang hari ng Jerusalem. Gayunpaman, sa kabila ng ganitong karunungan at kaalaman, nahanap niya na ang pag-aaral ng pagkakaiba ng katalinuhan at kamangmangan, ng karunungan at kabaliwan, ay isa ring walang kabuluhang paghahabol sa hangin. Ang karunungan ay nagdadala ng mga alalahanin, at habang nadaragdagan ang kaalaman, lalo namang tumitindi ang kapighatian. Ang walang katapusang pag-ikot ng buhay ay tila nagpapakita ng kawalang kabuluhan ng lahat ng ating ginagawa. Ang mangangaral ay nagbibigay ng isang matiim na pagmuni-muni sa kabuluhan ng buhay. Inaanyayahan niya tayong lahat na tingnan ang ating mga buhay at suriin kung ano ba ang tunay na mahalaga. Sa huli, napagtanto nating lahat na ang tunay na kabuluhan ay maaaring hindi matatagpuan sa mundong ito, kundi sa isang mas mataas na layunin na nalalampasan ang pang-araw-araw na buhay.
Ang sinasabi sa ating mga sinaunang kasulatan tungkol sa karunungan ay makabuluhan at nagbibigay aral sa atin. Ang mga hari ng Jerusalem na pinangungunahan ng dakilang mga pinuno ay naglayong hanapin ang pinakamataas na anyo ng kaalaman at karunungan. Kanilang ipinaabot sa atin na ang pagiging marunong ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming kaalaman, kundi pati na rin ang pag-unawa sa mga bagay na nasa ating paligid, kasama na ang pagkakaiba ng karunungan mula sa kamangmangan at ang katalinuhan mula sa kabaliwan. Sa kabila ng kanilang tapat na hangarin, napatunayan ng mga hari ng Jerusalem na ang paghabol sa karunungan ay tila isang paghabol sa hangin. Ito ay walang katiyakan, walang hangganan, at patuloy na nagbabago. Ang karunungan, bagamat mahalaga, ay may dala ring bigat at mga pagkabahala na hindi maikakaila. Ang mga taong nagtatamo ng karunungan ay kadalasang natutuklasan na ang mas maraming nalalaman, mas maraming tanong at alalahanin ang kanilang hinaharap. Ang kawalan ng katiyakan at ang labis na kagalakan sa pagtuklas ay nagdadala ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Habang lumalawak ang karunungan, tumitindi rin ang kapighatian. Ang mga bagay na minsan ay tila simpleng unawain ay nagiging mas komplikado. Ang mga insecurities at pag-aalala ay kasama sa bawat hakbang ng ating pag-aaral at pakikihamok sa buhay. Kaakibat ng paghabol sa karunungan ang pagtanggap na may mga tanong na walang tiyak na sagot at may mga problema na walang madaling solusyon. Ang kabigatan ng kaalaman ay nagdudulot ng kalungkutan, hindi dahil sa pag-alam lamang, kundi dahil nakikita natin kung gaano kahirap makamit ang tunay na kasagutan sa mga tanong ng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang karunungan ay isang biyaya na nagbibigay sa atin ng kakayahan upang makita ang mundo sa iba't ibang perspektibo. Hindi naman ito palaging nagdadala ng kapighatian. Sa halip, binibigyan tayo ng kakayahang umunawa at magbigay ng mas malalim na kahulugan sa ating buhay. Oo, maraming mga pagkabahala na sumasabay sa paglawak ng ating karunungan, ngunit dapat tandaan natin na ang karunungan ay susi rin sa mas makabuluhang pag-iral. Ang bawat hakbang patungo sa karunungan ay isang hakbang patungo sa mas makulay at makahulugang daigdig. Tulad ng sinabi ng mga hari ng Jerusalem, ang pag-unawa sa tunay na karunungan ay hindi lamang sa kung ano ang alam natin, kundi sa kung paano natin ito ginagamit sa ating buhay. Ang karunungan ay hindi isang tagubilin sa pagpapahirap, kundi isang hamon na naglilinaw sa atin ng mas malaking larawan ng pagkatao. Sa huli, ang karunungan ang nagiging sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay at paghanap ng kasagutan sa mga tanong na nagbibigay sa atin ng kapighatian. Ang pagtamo ng karunungan ay ang pagsalubong sa bagong umaga na may panibagong pag-asa at ngiti. Sa kalagitnaan ng ating araw-araw na pakikibaka, marahil ay napapansin natin ang tila walang katapusang siklo ng mga pangyayari. Ang mga bagay na dati nang naganap ay paulit-ulit na bumabalik at sa kasaysayan ng tao, walang anumang lubos na bago. Habang binabalikan natin ang nakaraan, makikita natin ang mga pattern na inuulit ng bawat salinlahi, mula sa mga simpleng gawi sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa malalaking kaganapan na humuhugis ng ating mundo. Ang mga mata ng tao ay patuloy na naghahanap ng bago at kakaibang mga bagay. Ngunit tila hindi natutugunan ang kanilang kagustuhan. Ang pandinig natin ay palaging naghahabol ng mga bagong tunog, mga bagong kwento at mga bagong karanasan. Subalit tila ito'y nangangailangan ng higit pa. Walang kapantay ang pagnanais natin para sa mga bago at hindi pa nararanasang mga bagay, ngunit dumarating din ang pagkabagot kapag napagtatanto na ang mga ito'y paulit-ulit lamang na bumabalik. Isipin ang mga naganap noong una, mga pangyayari na nagbigay daan sa mga pag-unlad ng ating lipunan, ang mga imbensyon, mga revolusyon at mga bagong ideya na nagpabago sa mundo. Ngunit sa masusing pagtingin, ang mga ito'y mga pag-ulit lamang ng mga konsepto at gawi na matagal nang umiiral. Ang bawat hakbang natin pasulong ay tila isang pagdadala lamang ng mga lumang ideya sa isang bagong panahon. Marami ang nagsasabi na may mga bagong tuklas o bagong pangyayari na tila baga ito ay nasa punto ng pagbabago, ngunit karaniwan, ang mga ito ay mga lumang kaisipan na binihisan lamang ng bagong anyo.
Ang teknolohiya, halimbawa, ay patuloy na umuunlad, ngunit ang mga prinsipyo't layunin nito ang pagpapadali ng buhay at ang pagpapalawak ng kaalaman ay mga hangarin ng tao mula pa sa simula. Sa kabila ng siklo ng paulit-ulit, ang bawat henerasyon ay nag-iiwan ng kani-kanilang marka, subalit ang mga marka ay karaniwan ding nabubura sa paglipas ng panahon. Ang mga alaala ng mga naganap ay kadalasang lumilipas at ang mga bagay na minsang itinuring na bago at mahalaga ay nalilimutan na lamang. Gayon din, ang mga kasalukuyang kaganapan na ating pinahahalagahan at binibigyan ng pansin ay malilimutan din balang araw. Sa ganitong pananaw, marahil ay mag-uumpisa tayong magtanong, ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng ito? Paano tayo mabubuhay sa isang mundong umiikot sa siklo ng pagbabago at pag-uulit? Ang sagot marahil ay nasa kung paano natin pinipiling bigyan ng kabuluhan ang ating mga karanasan. Ang batid natin, sa huli, ay ang paglalakbay natin sa buhay ay hindi likas na bago o luma, kundi kung paano natin tinitingnan ang bawat pagkakataon at kung paano natin hinuhubog ang ating sarili sa gitna ng walang hanggang siklo. Napakawalang kabuluhan. Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa kalaliman ng karanasan ng tao. Ang bawat araw ay tila puspos ng walang katapusang mga gawain at tungkulin. Ngunit sa huli, ano nga ba ang ating napapala? Ang mga ngaral ay hindi lamang naglalarawan ng kahungkagan sa mga gawaing mundo, kundi pati na rin ang kawalan ng kasiyahan sa pagnanais na mapuno ang ating mga puso at isipan ng mga materyal na bagay at kasiyahan. Sa bawat larangan ng ating buhay, tayo ay nagtataguyod at nagsusumikap, nagpapakapagod tayo sa pagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi, umaasa na makakamtan natin ang mga pangarap na nagbibigay kahulugan sa ating mga pagsusumikap. Subalit, sa kabila ng ating mga tangka, tayo'y nauuwi rin ba sa hindi inaasahan, isang kawalan ng tunay na kagalakan at kasiyahan, isang walang saysay na siklo ng pagsisikap at pagkapawi? Ang mga pangaral ng mga ngaral ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng ating mga tinatangkilik na materyal na bagay, ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi natatagpuan sa mga ito. Pansamantala at madaling mapawi ang kasiyahang dulot ng mga biyayang mundo. Sa huli, tayo ay mananatiling naghahanap ng mas malalim na layunin na hindi kayang punan ng lupaing mga bagay. Bagamat tila walang kabuluhan ang lahat, ito ay hindi nangangahulugang dapat tayong mawalan ng pag-asa. Bagkus hinihikayat tayo na ituon ang ating mga mata sa mga makalangit na bagay, maghanap ng kabuluhan sa mga gawain na nagdadala ng tunay na kagalakan at kasiyahan. Ang tunay na kaligayahan ay natatagpuan sa pagmamahal, pagkakaibigan, at ang mga simpleng bagay na madalas nating hindi nabibigyang halaga. Sa mundo ng walang hanggan na abala, ang pagninilay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang kilatisin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang bawat sandali na ginugugol natin na nakatuon sa mga walang kabuluhan ay oras na hindi na maibabalik. Kaya ang paalala ng mga ngaral ay hindi upang tayo ay magdusa sa kawalang kabuluhan, kundi upang magising tayo at ituon ang ating buhay sa makabuluhang layunin na nagbibigay ng tunay na kagalakan. Sa ating pagtupad ng mga araw-araw na gawain, mahalaga na matutunan natin ang balanse at pagtalaga ng ating lakas at panahon sa mga tunay na makahulugan, nang sa gayon, sa kabila ng mga paulit-ulit na gawain, makakamtan natin ang kahulugan sa ating mga buhay. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo mga tao. Mapagbiro ang panahon, nagpapalit-palit ang mga kaganapan na tila isang pelikula sa ating harapan. Ang mga sinaunang tao ay saksi sa mga pagbabago sa kalikasan, teknolohiya at lipunan. Marami silang naiambag na ngayon tila ba'y nalimutan na ng karamihan. Sa kabila ng pagbabago, isang bagay ang hindi nagbabago, ang paglimot. 11. Hindi na maalala ang mga nauna. Ang mga nagtanim ng pundasyon ng ating kasalukuyan, silang mga minsang naging haligi ng ating mga bayan. Ngunit sa modernong panahon, tila napakabilis ng agos, minsang mahalaga at maingay, ngayon ay tahimik at nakakubli sa makakapal na usok ng ngayon. Yung mga siyerma ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, maging ang mga dakilang individual ng kasalukuyan ay bababarin mula sa kanilang mga pedestal. Marahil ay maaalala sila sandali,
isang pahina sa mga aklat, isang paksa sa mga usapan, ngunit pagkatapos darating ang bagong henerasyon na may kanya-kanyang bayani at dakilang tao. Salamat sa inyo pakinig. Ang pagmumuni-muni sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay nagbibigay daan upang mas balikan at pahalagahan ang ating pinagmulan sa bawat hakbang na ating tinatahak. Naiiba man ang tinig at anyo, ay may bakas ng nakaraan na laging nakaukit sa ating mga puso't isipan. Maraming salamat sa inyo na patuloy na nakikinig sa inyong bukas na dibdib at tainga. Shout kay William of Cavite at kay Ramon ng Zamboanga. Sa pinakamalaking isla ng Pilipinas hanggang sa pinakamaliliit na sulok, ang mga alaala at mga pagninilay-nilay ay humuhubog ng ating pag-iral. Si William at Ramon ay halimbawa ng mga individual na sa kabila ng paglisan ng panahon ay nagiging inspirasyon sa iba. Sa bawat sigaw at pagbanggit ng kanilang pangalan, muli silang nabubuhay, handang makibahagi sa kwento ng bawat isa